Si Romualdez! Wala na! Si Romualdez! Wala na! Si Romualdez! Nakita niyo ang pwersa natin? Natakot siya, makinig kayo! Makinig! Makinig na mabuti! Makinig! Galing sa loob ang information. Galing sa loob ng Congress. Huwag mo papala sa gatas. Tahimik kayo para magkain marinig ng ating mga kababayan. Lahat ng ginagawa natin, Huwag kayong papala sa gatas. alam nila, pasok kayo sa gutter. Baka may masabi. Dito kayo. Sumunod kayo. Lahat ng ginagawa natin, tingnan nyo, nakakadalawang araw pa lang tayo. Okay. Umalis na si Romualdez. Lumayas na! Ang buhaya! Ito yung sinasabi natin. Step by step. Kung magrarally tayo sa Luneta, sinong pinapalis mo ron? Si Rizal? Tama! Dahil kung magrarally ka sa Liwasan Bonifacio, sinong pinapalis mo ron? Si Bonifacio? Yung nagsasabi na, EDSA, ang EDSA gastes na yan. Wala na yan! Ang galaw ngayon, pupuntahan natin kung sino muna yung unang kalaban. Sino susunod? Silent! Ngayon, nananalo na tayo. Isa na lang, isa pa, isa. Wala na si Romualdez. Lumayas na! Pero, hindi pa tayo dito. Mayroon pa! Tanong ko sa inyo, willing pa ba kayo mag-stay ngayong gabi? No! Magparami pa tayo, tahimik. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid na kapulisan. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga legislative guard. Kung kami nga ay nakakapagsalita ng mga mura, ng imanghang na salita, dahil ay sa galit na nasa ating damdamin. Maraming salamat sa ating mga kapulisan. Bakit hindi tayo aalis? Makinig kayo. Bakit hindi tayo aalis? Dahil nanalo tayo rito, meron pa tayong kasalanan. Yan! Sunod! Saka na lang! Iisa-isahin natin sila. Iisa-isahin natin sila. Umabot lang tayo rito, kahit hindi 1,000,000, kahit 10,000 lang, kahit 10,000, magpapaalam tayo sa mga kapatid natin na pulisan at sa legislative grant, babahayan natin yung loob na yan. Yan! Yan ay sa atin! Tama! Pera natin yan! Bahay natin yan! Lahat ng pupuntahan natin lugar, babahayan natin. Yan! Yan! Ang mabubuting congressman, kasama natin sa loob. Yan! Tama! Yung masasama, kahit hindi nyo na paalisin, patakas yan. Lumayas na! Umalis na ang kamatay! Basta ang pakiusap ko, makinig lang kayo kasi ang mga retired military, lalo na si General Romuald Puques, ayaw niyang may masaktan sa atin. Tama! Ayaw na ayaw niyan. Tayo gusto natin makasakit eh. Gusto nga natin pumatay eh. Sa tumulang, sa galit. Mapagmuna! Pero ang gagawin natin, papatayin natin sila ng dahan-dahan sa paraan na naaayon pa rin sa kagustuhan ng ating mga retired general, lalo na si General Romuald Puques. Palakpakan natin, General Romuald Puques! Sigaw! Maraming salamat, General Romuald Puques, sa pagkait sa amin at hindi kami nagkakamali sa bawat hakbang na aming gawin. Nanalo na tayo. Tanong ko sa inyo, sinong nagrarally simula January hanggang ngayon ang nakapagpalayas kay Romualdez? Tayo! Tayo! United People's People's Initiative! Initiative. United People's Initiative sa tulong ni Congressman Kiko Barsada. Palakpak! Pakiusap ko,
maging matalino kayo sa pagsama sa mga naghihikayat sa inyong rally. Kilala naman ako ng karamihan sa inyo. Tayo na nakapagpatigil ng unconstitutional lockdown. Tayo nagpatigil ng experimental na bakunahan na yan. Ngayon, nanalo na naman tayo. Kanino kayo sasama? General Romy Buques sa United People's Initiative. Tayo lang ang nag-rally na walang permit. Yan! Yes! Ito dapat yung maintindihan. Pag sumama kayo sa United People's Initiative may batas na yan. RA 6735, kahit hindi ka kumuha ng permit, basta nasa Freedom Park ka. Yes! Yun! Kung tumami kayo, siyempre hindi kayo nasa sa Freedom Park, hindi ba nasa labas? Ako yung logic. Yes! Para walang mapapahamak. Sasama ka sa liberal, sasama ka sa iba, kuha silang permit, magrarally sila kung saan saan, wala naman doon ang kalaban, mananalo kayo. Hindi! Yung magrarally sa 21, mag-isip na kayo, sumama na lang kayo sa amin. Mike! Ulit! Ang panawagan ko, doon sa magrarally sa 21, Wala na yun eh! tanggalin nyo na yung pride, tanggalin nyo na yung political colors, tanggalin nyo na yan, Dapat! para manalo tayo. Magsama-sama tayo. Tingnan nyo ba tayo nanalo? Pag hindi tayo sinaway ng ating mga kapatid na pulis, wala silang nakikita political colors eh. Correct! Yes! Pero kung nakita nila Bibiran, disperse ka. Nakita nila Duterte, disperse ka. Nakita niyo yung logic? Correct! Mananalo tayo. Sumunod lang tayo dun sa tamang proseso. Maniwala kayo. Ngayon, ang gagawin niyo nandito kayo ganito. Ikalat nyo na! Kayo ay bahagi na ng history! Yes! Okay, bahagi na tayo sa history ng Pilipinas! Bakit tayo? Ang pangalan! Bakit tayo naging bahagi ng history bilang Pilipino? Kasi lahat tayo nandito, bobo sa mat. Magaling tayo sa history. Okay, sekretary natin, bilista ang grupo at saka mga individual! Ang magagaling sa mat, yung nasa loob. Bakit? Kaya multiple sila. Multiplication ng pagnanakaw. Okay, ito ang plano. Lahat ng plano natin, sinasabi natin sa mga kapatid natin kapulisan. Nakikipag-usap tayo. Hindi tayo yung isang papasok, tapos galit tayo sa kanila. Karamihan ang nagrarally, kapag ka nandiyan pulis, nagbabantay galit. Anong kinalaman ng mga kapatid natin pulis na utusan lang sila? Pinapagod lang sila ng ating congressman! Kaya yung mga ungas, rally rito, rally yun, apply ng permit. Ano nangyayari? Pandemic, lockdown, walang face mask, bakuna. Eh bakit nakakapag-rally kami kahit walang permit? Kasi ang gamit namin, United People's Initiative. Hindi nyo kailangan ng permit. Huling salita ko sa inyo lahat na nandito. Politikuan, may pagmamalaki nyo sa pamilya nyo. Okay! Bahagi na kayo ng history. Yun! Napalayas natin si Martin Romualdez. Okay, napalayas na! Pangalawa, habang nagpapahinga tayo mamaya tuloy ang programa, yung mga hawak ng cellphone, maghikayat na kayo. Ang sabihin nyo, huwag na huwag kayong sasama kahit sa ibang rally na may kulay. Dito na kayo! Duterte, liberal. Na may kulay, i-disperse kayo. Tama. Maniwala kayo. Huwag kayong sasama. Ang gamit ng pangalan, private group or mga political party. Laging may argumento yan. Laging UPI! Tayo ba? May argumento nung simula kahapon? Wala. Wala tayong vlog eh. Ang bitbit natin, United People's Initiative. Doon lang tayo mananalo. Kahit ikalat yun na, mag-invite kayo. Bawat isa sa inyo, mag-invite ng 100 hanggang 1,000. Okay, takot kami. Dahil bukas may gagawin tayo. Tama. May gagawin tayo bukas. Mayroon na yun! Maraming salamat sa inyo. Captain! On behalf ni General Ronnie Buques, kami po ay nagpapasalamat ni Colonel Mitran. Maraming salamat sa inyo. Dito tayo. At may gagawin pa tayo, may ipapanalo natin ang laban. Okay, palakpak! Diyan kay Captain Valeros!
laban, may susunod tayo na laban, mas malaki-laki laban ito. Hindi na kailangan natin ng malaking pwersa rin para panibagong panalo ito. Eto, baka may iba may sasabihin na naman kay Miss Vivian. Si Miss Vivian, inimbitahan yan. Napakinggan niya ang panawagan. Ano yung panawagan kagabi? Kahit anong political tonos, punta ka rito. Pumunta si Miss Vivian. Wala siyang daladalang political forum. Patagal na natin sa kaibigan at mamahal siya sa bayan. Miss Vivian. Maraming salamat po. Ito na po yung panahon na talagang hinihintay natin. Kaya pumunta na po kayo rito sa Batasan. Dahil kung hindi mangyayari ngayon, kailan pa? Hindi ba? At huwag na tayong umasa. Ayun, wala na raw si Romualdez. Pakisigaw niyo po! Umayos ka sa Romualdez! Pakisigaw, ma'am! Mabuhay po ang dalawang araw nating pagsama-sama dito. Tama! Okay, so ngayon, sino ba ang susunod? Dahil hindi lang naman siya, hindi po ba? Okay, so ako, nag-iimbita lang po tayo sa mga kailangan gumalo, kailangan dumami po tayo dito para may pakita natin. Tigilan natin, syempre, tigilan natin ang politika. Everyone is welcome here. Lahat po ng ayaw ng korupsyon. Ipakita na po natin ngayon. Ipakita na po natin ngayon. Kaya, lahat po kayo welcome, wala pong kulay dito. Kaya, yan, isang panalo na po natin ang wala si Romualdez. Maraming salamat po. Isa pa lang natin para lalo tayo tumami at may susunod tayong laban at malakas at kinakailangan malakas ang ating mga paa dahil malayo-layo ang ating lalakarin. Ito ay pag-uusapan ngayon at para sumunod ang ating susunod na laban at inaasahan natin na isang tagumpay uli. Pero hinihiling ko, mayroon tayong sekretary. We are part now of the Philippine history na napatalsik natin ang isang buhaya na Congressman Romualdez. Okay, next speaker. Okay? Patuloy pa rin po. Hindi ibig sabihin na napatalsik na natin si Romualdez ay uuwi na tayo. Mag-i-stay pa rin dito tayo. Sa pagkakainisyon pa tayo. May isa pa na urakot din na ating babanggain. Magsama-sama tayo. Anong man ang kulay mo? Anong politiko mo? Magsama-sama tayo. Magkaisa tayo para ayusin natin ang ating inang bayan. Maraming salamat po sa pangunguna ni General Gomez dahil sa pangunguna niya napatanggal natin si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Kusina po sa lahat sa mga dumadaan na galit sa mga kurap na politiko. Kapag tagumpay na po tayo, narinig ng mga magnanakaw na politiko ang ating ilain at pinagbigyan po tayo. Sumunod po sila sa ating panawagan. Pero hindi lang po dyan nagtatapos ang ating laban. Kaya po, sa mga kapulisan, sa mga lahat na naririto, maraming salamat sa pagsama-sama natin na puksain ang korupsyon na ito.
magtagumpay po tayo sa tulong ng bawat isa. Maraming salamat po. At hindi tayo ulitin to. Inaanyayahan pa namin kayo na pumunta dito. May programa pa tayo gaganapin. Magsama-sama tayo. Hindi tayo aalis dito dahil may mission pa tayong isa. May laban pa tayo. Ang kinakailangan natin ay yung pinuno na kung saan kayang dalhin ang ating bansa, kayang paluwagin ang ating lipunan at bigyan ng direksyon tayong mga mamamayan. Yan ang kailangan natin. Now, habang ako'y nandoon sa amin, ako'y nag-iisip. Dahilan sa ang ating Pangulo, sa kanyang kalalagayan, sabi ko hindi naman siya talaga masisi. Pero hindi siya dapat namumuno kasi hindi niya kayang dalhin ang lipunan. Tingnan nyo lang ha. Ito, habang nagmumotor ako galing ng Cavite, naglalaro yung aking isipan. Isipin ninyo, nagsona. Nung siya'y nagsona, ang sabi niya, 5,500 flood control project done. Tapos, wow, ang gandang pakinggan. Pagkaraan ng ilang araw, bumaha. Nasaan yung 5,500 na flood control project? Binangga ng barko. Presidente ka? 5,500 projects, hindi mo alam? Hindi pala kayang pumigil ng baha. At ang saklap nito, kaya pala bumaha dahil binangga ng barko. Hay nako! Kahit anong klase ng pag-iisip ko kung paano ko iisipin, paano tumama na nagkaroon ng baha dito sa Central Luzon, sa ibang parte ng Pilipinas, nagbaha dahil binangga ng barko yung flood control project. Hindi ko kayang isipin yon. Ito pang maganda. Tabi-tabi po naman sa presidente. Ako po naman ay walang intensyon na kayo po ay pasamain. Ang sa akin lamang ay sinasabi ko na ikaw ay merong pagkukulang. Ang dahilan ng pagkukulang mo ay kakulangan mo sa pagkaalam kung ano ang mga nangyayari. Bilang pinuno o ama ng tahanan o ng bansa, katulad ng ama ng tahanan, ang ama ng tahanan dapat alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang pamilya. At kung merong pagkukulang ang ama ng tahanan, ang siyang dapat nagpupuno nito. Kagaya ng presidente natin, tungkulin niya na alamin ang lahat ng kakulangan ng ating lipunan. Pero kung dumaan ng baha na sinabi niyang natapos yung 5,500, pagkatapos yung pala naman ay wala, bakit hindi mo alam? Ito pang masaklap. Noong nagkaroon na ng baha, nagkabahaan na, nilibot niya yung flood control project dahil sinabi niya na meron daw 15 kontraktor na ghost ang project. Pagkaraan ng loob ng 3 taon, nalaman din niya na meron palang kontraktor na 15 na gumagawa ng ghost project. Ito po ang masaklap. Hindi ko naman po nakita doon sa TV yung sinasabi na siya po ay nagalumihanan, nasaktan ang kanyang puso hanggang sa siya ay naiyak sapagkat siya ay nalulungkot dahilan sa ano ang nangyari sa flood control project na ito. Ikaw ate, sino? Teka muna. Para may labas yung galit nyo. Teka muna. Ikaw. Sinabi mo at sabi nila siya ay naiyak dahilan sa kanyang panlulumo sa mga pangyayari. Bakit ka iiyak? Hindi ba ikaw ang Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines? Anong klaseng pinuno ka kung makikita ng kasundaluhan na ang kanilang pinuno dahilan lamang sa bumaha ay umiyak?
Ako po ay sundalo rin. Pero hindi ko po kayang isipin na ang aking pinuno, hindi pa naman labanan. Wala pang patayan, umiiyak na. Paano pa kung lumusog na yung China? Na kung saan ay inaaway natin na hindi naman natin kaaway. Hindi ko po ipinagtatanggol ang China. Wala po tayong laban dyan. Pagbasi-basihin na natin, magyabang-yabangan na tayo, wala tayong magagawa. Hindi natin kaya. At kapag ikaw ay mahina, huwag ka munang lalaban hanggat hindi ka pa malakas. Kinakailangan, kapag ang kalaban mo ay malakas, mag-isi-isi ka muna, palakasin mo muna ang iyong sarili hanggang kaya mong mapantayan sa kakalumaban. Pero, huwag kang kukuha ng kakampi na pagdating sa huling iiwanan ka. Isusubo ka lang. Tumayo ka sa sarili mo kung talagang lalaban ka. Huwag mong ilalaban yung iba para sa iyo. Hindi maaari sapagkat yun ay tumakbo, kawawa ka. Merong solusyon. Pwedeng iwasan ang sakitan. Ginoong Pangulo, pwede kang magkaroon ng graceful exit. Itong kailangan mo. Graceful exit na hindi ka nakakaya. Pwede naman. Madali naman Pwede kahit itong oras na ito, pwede kang magkaroon ng graceful exit. Napakadali. Magpagawa ka ng medical certification na ikaw ay may sakit na hindi mo na kayang pamahalaan ng bansa. At kapag ikaw ay binigyan, tatanggapin namin na ikaw ay lilisan sapagkat ikaw ay may karamdaman. Tama po ba? Graceful exit. Walang napahiya. Hindi siya napahiya. Bakit? Dahilan sa ikay may karamdaman, amin ikaw uunawain. Hindi ka namin susumbatan. Naiintindihan namin, iba ang ugali ng mga Pilipino. Ang Pilipino, kahit yak-yakin mo yan, kapag ikaw ay humingi ng tawad, patatawarin ka yan. Iintindihin ka yan. Yan ang ugali nating mga Pilipino. Kaya para maiwasan ang sakitan, simple lamang ang dapat gawin ng Malacanang. Magpa-medical certificate ka, Ginoong Pangulo, at ipalagay mo doon, ikaw ay not fit to serve for the reason of medical. Na meron kang karamdaman at alam naman naming meron. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Lalo ka lamang mahihirapan. Mahihirapan kang pisikal, mahihirapan kang emosyonal. At dahilan dito lalong lalala ang iyong sakit. Bigyan mo ng kalayaan ang iyong sarili. Palayain mo ang iyong sarili sa problema sa pagsabi na nais ko nang iwanan sapagkat hindi ko na kaya. At hindi naman talaga kaya kahit sa pasimula pa, lalo na kung tumagal pa. Kaya Ginoong Pangulo, matatapos ang suliranin natin, nakasalalay pa rin sa iyo. Kung ano ang ginawa ng tatay mo, gawin mo rin. Hindi ka naman namin ikukundina. Uunawain ka namin. Dahil alam namin na simula ng pagkabata mo, hindi ka lumaking katulad namin. Kami na taga sa panahon, taga sa ulanan, taga sa arawan, hindi mo yan naranasan. Tanggapin mo na ang katotohanan, sabihin mo na hindi ko na kaya gawa ng ako ay may sakit, uunawain ka namin. Kapag ginawa mo yan, katulad ng iyong ama na naiwasan ang sakitan, naiwasan ang pagdanak ng dugo, binayaan namin kayong magkapatid kasama ang iyong ina na makabalik sa lipunan. Tinanggap namin uli kayo. In fact, kayo ay hindi na dapat kumuha ng posisyon sa gobyerno, pero tinanggap pa rin namin kayo. Pinagkatiwalaan ulit namin kayo. Huwag na natin sabihin yun. Kahit nga yung kuya ko sabi ganun din Huwag na, hindi na namin sasabihin yung sinasabi nila, pakiusap lamang, alang-alang sa ating kabataan. Alang-alang doon sa mga ina niyan, kasi baka mamaya, yung mga kabataan niya sa kapusukan, mamatay. Kawawa naman ang kanilang magulang.
Magkasakitan, walang pampagamot, kawawa naman ang kanilang magulang. Ito na lamang ang panawagan namin sa iyo, mahal na Pangulo. Unawain mo kami, unawain mo ang bansa. Tulungan mo kami na pagdating ng September 21, dadagsa ang maraming tao. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ingatan natin ang ating kabataan. Mga bata yan, Ginoong Pangulo. Huwag sana silang masaktan at posible lamang yan kung walang magaganap na rally sa September 21. Ibig sabihin, meron ka pang plaso simula sa araw na ito hanggang September 20. Bumaba ka sa medical reason para walang September 21. Yun ang solusyong nakikita ko para ang ating bansa ay maging payapa. Huwag na tayong magsisihan. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Meron pa tayong lugar, Ginoong Pangulo, simula ngayon hanggang 20 mag-isip ka. Alang sa ating mga kabataan. Huwag naman sana kung dumating ang September 21 na may masaktan kahit isa, sapagkat masakit yan para sa aming mga taong nasa laylayan ng lipunan. Wala na nga kami, masasaktan pa. Ano na yan? Kaya yun ang aming kahilingan, Ginoong Pangulo. At hindi na ako magtatagal sa pananalita ko. Please, ingatan mo ang ating mga kabataan. Ingatan mo na hindi sila masasaktan. September 21 yan, dadagsa lahat yung mga yan. At yung mga yan ay meron ng nakitang pangyayari na gusto nilang gayahin doon sa Nepal, na kung saan ay sinisira at sinisilaban ang mga establishmento ng gobyerno. At doon naman sa mga Gen Z, tatandaan ninyo, hindi building ang kaaway ninyo. Hindi sasakyan ang kaaway ninyo. Ang kaaway natin ay yung korupsyon na kung saan ay ginawa ng ilang tao dyan sa Kongreso. Yun ang ating kaaway. Kaya wag ninyong sisarain ang establishmento, sapagkat pag yan ay sinira ninyo, papaano na naman, gagastos na naman tayo ng wala namang pera para muli yang ipatayo. Wag namang sunugin. Ikaw naman talaga, PL. Masyadong mainit ang iyong damdamin. Ibuhos mo na lang yan doon sa pagsigaw na, Ginoong Pangulo, please, step down. Huwag namang resign. Ang pangit namang pakinggan nun eh. Step down of your office. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po. Bago tayo pagtungo sa ating susunod, nais ko po tayong magsabay-sabay na umawit. Handa na ba kayo? Ayan na! Handa na bang Handa umawit? na ba kayo? Susundan nyo lang ako ng isang magandang awitin para kay Martin Romualdez. Handa na ba lahat? Sampulan to ang isisigaw natin. Martin, magnanakaw si Martin. Okay, handa na ba kayo? Okay. Sawan, 2, 2, 3. Martin, magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Ano, nabuhay na kayo? Kulang daw, attorney. Parang tulog pa ba kayo? Parang gising pa ba kayo? Hey! Handa pa ba kayong lumaban? Isang masaygamong palakpakan naman dyan! Palakpakan muna ng... Hey! Taas ang kamay! Mukhang nalalambot na tayo ah! Okay, ito po, may tumugon sa ating hamon. Isang Gen Z. Oh! Abangan natin mamaya kung sino siya. Nako! Tatapusin lang daw niya yung kanyang privilege speech. Ayun! Pero, partner, marami kasing nanonood sa atin ngayon dito sa ating mga YouTuber, vlogger. Baka gusto